in this lovely building for the second time. Magarang gusaling ito sa pangalawang pagkakataon. How many remember my last visit in February? Sino sa inyo nakakaalala sa akin? Ako'y dumalaw dito noong nakaraang Pebrero. Kita sa kamay. Now I'm going to ask you, can you remember what I preached on? Naalala niyo ba? Naalala mo ba yung pinangaral niyo? Well, I spoke from Acts chapter 13. Kaya nagsalita ako sa aklat ng mga gawa kapitulo 13. And from verse 26. Sa talata 26. Today I want to turn you again to Acts chapter 13. Ngayon, nais ko kayong dalhin muli sa gawa kapitulo 13. And look at verses 38 to 39. At titingnan natin ang talata 38 hanggang 39. 38 to 39. Would you read them in the technology? Okay. Basahin ko po ang mga gawa, kapitulo 13, talatang 38 hanggang 39. 38 to 39. Kaya nga, mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay. Kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Now, last time I was here, we spoke a little bit about the glory of the gospel from verse 26. Noong nakaraan, ako'y nagsalita ng kakaunti sa patungkol sa kaluwalhatian ng Ebanghelyo sa talatang 26. That Paul was preaching this word of salvation sent to you. Na si Pablo ay nangaral ng salita ng kaligtasan na kanyang dinala sa inyo. And he was addressing those who were not only Israelites by birth, at kanyang kinakausap doon, hindi lamang ang mga Israelita sa kanilang lahi, they were also believers by faith, kundi sila rin ay mga mananampalataya sa mga mananampalataya. but he was also speaking to all those to whom the word of the gospel comes. At siya rin ngunit siya nagsasalita rin doon sa mga tao na kung saan ang Ebanghelyo ay kanila tinanggap. And that, of course, includes us today here in the Philippines. At yan ay kasama tayong lahat ngayon dito sa Pilipinas. Anytime the gospel is preached, it is for men and women to hear. Sa tuwing ang Ebanghelyo ng Panginoon ay pinangangaral, ito'y para magpakinggan ng mga lalaki at ng mga babae. And in Paul's sermon, he preaches the gospel. At dito sa pangangaral ni Pablo, siya ay naglalahad ng Ebanghelyo. Now I am sure that under God, the gospel is preached in this church. Naniniwala ako na ang Ebanghelyo ay pinangangaral sa lugar na ito. What I want to do this afternoon from these verses is to say something about Paul's sermon. Ang aking gagawin ngayon ay mula sa mga talatang ito, magsasalita ako ng ilang bagay patungkol sa pangangaral mismo ni Pablo. Because here in this sermon, Paul preaches the gospel. Sapagat dito, sa pangangaral ni Pablo, si Pablo ay naglalahad ng Ebanghelyo. So if you want a title, this is my title. Kung gusto nyo ng titulo, title, ito ang pamaga o paksa ang aking sasabihin ngayon. Some key aspects of gospel preaching. Mga susi, mga aspeto, mga susi ng pangangaral ng Ebanghelyo. Now I have 9 things to say to you. Meron akong 9 na bagay na sasabihin sa inyo ngayon. So you can keep count. So ngayon, bibilang kayo dahil 9 ito. And you'll know when I'm getting to the end. At alam nyo na, maraming na ako matapos. Some of them we'll deal with very quickly. Ang ilan dito, mabilis lang ang mga sasabihin ko. Some of them will take a little bit longer. Ang iba naman medyo kakabaan ko ng konti. Here's the first one. At ito ang una. It's historical foundation. Ang makasaysayang pundasyon. Look back in the chapter with me. Tingnan natin sa mismo dito sa kabanata. Look at verses 16 to 25. Tingnan natin mula sa talatang 16 hanggang 25. And in these verses,
Paul gives us the old traditional story of the gospel. At dito sa mga talatang ito, si Pablo, binigay niya sa atin o inilahad niya sa atin ang lumang tradisyon ng katotohanan ng Ebanghelyo. The Jews were familiar with this. Ang mga Hudyo, alam nila ang kwentong ito. Verse 15, they heard the law and the prophets read. Sa talatang 15, napakinggan nila na ang batas at ang mga sinaat ng mga propeta ay kanilang napakinggan. That is the Old Testament scriptures. Yan ay ang lumang tipan, ang kasulatan na lumang tipan. This was not a new message. Hindi ito bagong mensahe. It was nothing strange. Walang kakaiba rito. It was the fulfillment of the old story given in the Old Ito ang Testament. katuparan ng lumang kwento na ibinigay sa unang panahon pa. It was fulfilled by the arrival of the Lord Jesus Christ, the Messiah. Ito ay natupad sa pagdating ng Panginoong Jesucristo na siya ang Messiah. This is the historical gospel. Ito ang makasaysayang Ebanghelyo. This is the Savior promised from long ago. Ito ang siyang pangako ng tagapagligtas noong una pa man. Secondly, Ikalawa, this was the written revelation in the ito Bible. ito ang nakasulat na kapahayagan. We won't stop to read the verses, but verse 27, Talatang 27, verse 29, talatang 29, verses 33 to 35, talatang 33 hanggang 35, and verses 40 to 41 are all quotations from the Old Testament. ang lahat ng yan, ng mga nabanggit sa talata, ay mga hinanaw sa lumang tipan. It was the Word of God written down. Ito ay salita ng Diyos na naisulat. Verse 27 tells us that it was regularly read every Sabbath. Sinasabi sa 27, talatang 27 na ito daw ay regular na binabasa sa araw ng Sabat. It was familiar, it was well known. Ito ay pamilyar at alam ng mga Hudyo mismo. Verse 29 tells us that he fulfilled all that happened that was prophesied. Sa talatang 20, sinasabi rito na lahat ay natupad, lahat ng mga sinabi sa lumang tipan. When the scribes and Pharisees took Jesus and crucified him, Noong ang mga Pariseo at mga Eskriba, kanilang hinuli si Jesus upang ito'y ipako, they did not realize that they were fulfilling the Old Testament hindi prophecies. nila nalalaman na kanilang tinutupad ang siyang inihula sa lumang tipan. God tells us that it was his ordained plan. Sinasabi sa atin ng Diyos na ang kanyang itinakdang layunin. And when the Lord Jesus Christ was crucified on the cross, he died. At nang ang Panginoong Kristo ay pinako doon sa krus, siya ay namatay. And that may have seemed to have been a disaster. Maaaring tinitingnan niya ng iba na ito ay isang malaking trahedya. The Savior was dead. Ang tagapagligtas ay namatay na. What good is a dead Savior? Anong mangyayari kung ang tagapagligtas ay patay na? Well, of course, there's no value in a dead Savior. Of course, siyempre, wala pong halaga na kapag ang isang tagapagligtas ay patay na. Sorry po. I like a translator who gets involved with the message. The best translators are like that. So take credit. God raised him from the dead. Ang Diyos, siya'y binuhay si Jesus sa mga patay. But he promised that he would do it. Pero pinangako na ito'y gagawin niya. And that is why it is so amazing. Kaya nga ito'y kamangha-mangha. It was so staggering they didn't believe it at first. Kaya ito'y nakakagulat na hindi nila ito napaniwalaan noon. But Paul tells them in verses 40 and 41 that they should have believed it. Ngunit sinabi ni Pablo sa talatang 40 at 41 na dapat sana'y pinaniwalaan nila ito. Because it was all there in the Old Testament. Sapagat ito'y nakasulat lahat doon sa lumang tipan.
written down for them to read. Ito ay sinulat upang mabasa nilang lahat. Thirdly, Jesus is the Son of Man. Tunay na si Jesus ang siyang anak ng tao. Verse 23. Talatang 23. From this man's seed, according to the promise, God raised up for Israel a Savior, Jesus. Mula sa binhi ng taong ito, Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas sa Israel na si Jesus. And the man in verse 23 is David. At ang tao na binabanggit dito na lalaki sa talatang 23 ay si David. The Savior was David's greater son. Ang tagapagligtas ay ang anak na dakila ni David. He was of the house and lineage of David. Siya'y galing sa sambayanan at lahi ni David. That means he was fully man. Ibig sabihin siya'y totoong tao. He was the perfect man. Siya'y isang sakdal na tao. And the words of prophecy in verse 22, At ang mga salita ng propesiya sa talatang 22, spoken of David, na nagsasalita patungkol kay David, a man after my own heart, na isang tao palapit sa puso ng Diyos, who will do all my will, na gagawin ang lahat ng aking kalooban, is more fully applied to the Lord Jesus Christ than to David. na makikita at mailalapat sa ating Panginoong Kristo kesa kay David. But fourthly, Jesus is the Son of God. Ngunit, si Jesus din ay anak ng Diyos. Verse 33. Talatang 33. And there is a quotation from the second Psalm. Meron na naman dito mga paghahalaw mula sa aklat ng awit. God the Father calls the Lord Jesus His Son. Ang Diyos Ama, tinawag niya ang Panginoong Kristo na kaniyang anak. God the Son. Ang Diyos anak. And only God the Son could not remain in the grave. At ang Diyos anak lamang ang hindi pwedeng manatili sa libingan. God raised this Jesus up. Sapagkat ang Diyos mismo ang siyang bumuhay sa kanya mula sa mga patay. And that proves that Jesus is God. At yan ay nagpapatunay na si Jesus din mismo ay Diyos. That He is divine. Na siya ay Diyos. Both God and man at the Diyos same time. at tao. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. Fifthly, Ikalima, Jesus is the sinless si sacrifice. Jesus ang handog na walang kasalanan. Verse 28. Talatang 28. He is put to death. Siya ay pinatay. But they found no cause for death in Him. Ngunit walang nasumpungang anumang dahilan para siya'y patayin. No spot or stain of sin. Walang anumang batik ng kasalanan. He was perfect. Siya'y ganap. Even the final charge was a fabricated charge. Maging ang huling paratang sa kanya ay isang inimbentong paratang lamang. Pilate, who was not a good man, Si Pilato, hindi siya mabuting tao, who knew where to find out proper accusations, ay alam niya kung paano tumingin sa tama o maling paratang. who was used to bringing people to judgment, Na siya mismo ay gumawa ng maraming mga paghatol sa mga tao. who was a cruel man. Isang marahas at malupit na tao. And if he could find any excuse to put Jesus to death, he would have grasped it. At kung makakakita siya ng anumang dahilan para si Jesus ay dapat mamatay, makikita niya ito, maunawa niya ito, makikita niya at malalaman niya. And yet Pilate says, I find no fault in him at all. Ngunit si Pilato mismo ay nagsabi, wala akong nakita anumang pagkakamali sa tao. Sinless, Walang kasalanan. perfectly pure, Ganap at dalisay. not only without sin, that's negative, Hindi lamang siya walang kasalanan, yan ang negatibong aspeto nito, but positively pure and holy.
At sa kanya, sa positibong bagay, siya ay sakdal at siya ay dalisay na banal. He is the sinless sacrifice. Siya ay walang kasalanang handog. Here's the sixth. He Ika-anim. is Jesus, the risen Savior. Si Jesus ang tagapagligtas na muling nabuhay. And 3 times in this sermon, At 3 beses sa pangangaral na ito ni Pablo, Paul refers to that. binanggit ito ni Pablo. Verse 30, Talatang 30, but God raised him from the dead. ngunit siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Verse 33, he raised up Jesus. Kanyang binuhay muli si Jesus. Verse 37, Talatang 37, he whom God raised up saw no corruption. subalit ang binuhay ng Diyos ay hindi nakakakita ng kabulukan. This was the early emphasis of the disciples all through the Acts of the Apostles. Ito ang siyang mga pinagdidiinan ng mga apostol noon pa sa gawa at dito sa aklat sa gawa ng mga apostol. Now the cross is central to our salvation. Ang krus ay sentro sa ating kaligtasan. But the great emphasis in the Acts of the Apostles is Jesus and the resurrection. Ngunit ang binibigyan diin sa mga gawa ng mga apostol ay si Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. That he who died on the cross is alive again. Na siyang namatay doon sa krus ay buhay ng muli. And not just alive in some kind of mental sense, Hindi lang siya buhay na parang buhay ang kanyang kaisipan, but really physically alive. kundi buhay siya sa lamangang pisikal. And as Paul preaches here in Antioch, At si Pablo habang siya'y nangangaral dito sa Antioquia, people could go to Jerusalem. ang mga tao ay pwedeng pumunta sa Jerusalem. They could go to the empty tomb. Sila'y pwedeng pumunta doon sa libingang walang laman. They could speak to the many people who had seen Jesus alive. At pwede silang magsalita sa mga tao na nakakita kay Jesus kung siya'y buhay pa. Paul tells us in Corinthians that at one point 500 saw him at once. Sinabi ni Pablo sa aklat ng Korinto na mga 500 ang siyang nakakita sa kanya. Nang isang beses na siya'y nabuhay. Now, people today sometimes deny the resurrection of the Lord Jesus. Maraming tao ngayon na minsan ay kanilang itinatanggi na nabuhay na muli si Jesus. But we're all these thousands of years later. Pero ito'y pagkatapos ng libong-libong taon na nakararaan. But in those days, there were people who had actually seen him alive with their own eyes. Pero noong panahon yun mismo, maraming nakakita talaga na si Jesus ay muling nabuhay. It was clear. Ito'y malinaw. It was known. Ito'y alam. The evidence was there. At ang ebidensya ay nariyan. This could not be denied. At hindi ko kailanman pwedeng itanggi. And in Romans chapter 1 and verse 4, Sa Roma, Kapitulo 1, talatang 4, Paul makes this great statement about the resurrection. ito ang sinabi ni Pablo, isang dakilang pangungusap patungkol sa muling pagkabuhay. Read the verse, please. At ipinahahayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan at sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Yesu Kristo na Panginoon natin. Absolutely true and sure. Ito ay totoo at tiyak. Paul goes on to emphasize that this was the teaching of the Old Testament. At pinagdidiinan ni Pablo na ito'y ang turo mismo rin ng Lumang Tipan. And again in verses 34 and 35, he quotes from the Psalms. At muli sa talatang 33 hanggang 35, siya muling pumalaw ng mga salita mula sa aklat ng awit. And he demonstrates that this could only refer to the Lord Jesus Christ. At kanyang ipinakita na ito ay tumutukoy lamang kay Yesu Kristo. No one else, apart from the Son of God, fits this prophecy. At walang sino man ang pwedeng tukuyin sa mga propesiyang ito maliban kay Jesus. He was crucified in weakness. Siya'y ipinako sa kanyang kahinaan.
He was raised again in power. Ngunit siya'y muling binuhay sa kapangyarihan. These verses cannot apply to David. At ang mga talatang ito ay hindi pwedeng tumukoy kay David. David saw corruption. Si David, nakakita siya ng kasiraan. Verse 36, his tomb is with them. Sa talatang 36, nandoon sa kanila mismo ang libingan ni David. But Jesus saw no corruption. Ngunit He rose again. si Jesus, wala siyang nakitang kasiraan sapagkat siya'y muling nabuhay. Number 7. Ikapito. This was God's sovereign choice. Ito ay ang soberano pagpapasya ng Diyos. In verse 17, Paul tells us Sinabi ni Pablo, that God chose Israel. sinabi niya na pinili ng Diyos ang bayan ng Israel. Why did God choose Israel? Bakit pinili ng Diyos ang bayan ng Israel? Again, the Lord tells us in the Old Testament. Ngunit, yan ang sinabi ng Panginoon sa atin sa Lumang Tipan, He chose them simply because He loved them. na kanyang hinirang sila dahil mahal niya sila. God set His love upon them. Ibinigay at itinuon ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kanila. Has God set His love upon you? Itinuon na ba ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo? This is God's doing. Yan ang ginagawa ng Panginoong Diyos. This is of God's sovereign mercy and grace. Ito ang soberanong habag at biyaya ng Diyos. Why does God save anyone? Bakit nililigtas ng Diyos ang mga tao? God would be perfectly right to cut us all off. Tama lamang kung lahat tayo'y parusahan ng Diyos. But God doesn't do that. Ngunit hindi yan ang ginawa ng Diyos. If you had to stand before God today, Kung ikaw ay tatayo sa harapan ng Diyos ngayon, what would you be able to give to Him? ano ang pwede mong ibigay sa Kanya? What are you? What am I that we are worthy to be saved? Anong meron sa atin para masabi natin tayo'y karapat dapat iligtas? The great God has no need of me. Ang dakilang Diyos, hindi niya tayo kailangan. He has no need of you. Hindi niya kayo kailangan. He has every right to destroy us. Nasa Kanya ang lahat ng karapatan para tayo ay wasakin at lipunin. But He doesn't. Pero hindi niya ginawa. He sends a Savior. Ipinadala niya ang tagapagligtas. How tragic. Isang trahedya. How arrogant Isang kapalaluan. that men should turn round and shake their fist at this great God. Na ang mga tao ay lumalaban at naghihimagsikla sa Diyos. To refuse His love and grace. At kanilang tanggihan ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya. The glory of the gospel is this. Ang kalwalhatian ng Ebanghelyo ay ito. That this great and powerful God Na ang dakila at maluwalhating Diyos comes to save sinners like you and me. ay dumating upang iligtas ang makasalanang tulad mo at tulad ko. He didn't come in judgment, Hindi siya dumating para magdala ng paghatol which He had every right to do. na nasa kanya ang karapatan para gawin yun. He doesn't come to blame us for our sins. Hindi siya dumating para tayo ay sisihin sa ating mga kasalanan. He comes to seek and to save us. Siya'y dumating upang hanapin at iligtas tayo. In verse 39, Paul tells us Talatang 39 itong sinasabi ni Pablo. that the law of Moses was not enough. Na ang batas na isinulat ni Moises ay hindi sapat. Even if you keep the law in every point, Kahit na sinusunod mo ang batas sa bawat punto nito, you cannot make yourself acceptable to God. hindi mo pwedeng gawing katanggap-tanggap ang sarili mo sa Diyos. Why not? Bakit hindi? Because not only do you have a bad record in your sins,
Ito'y dahil sa hindi naman ikay may masamang tala sa iyong kasalanan. You have a bad heart as well. Ikaw ay may masama rin puso. And I have a bad heart. At ako'y may masamang I'm puso. not saying anything about you that isn't true of me. Wala akong sinasabi patungkol sa inyo na hindi rin totoo sa akin. But here, in the gospel, there is hope. Ngunit dito sa Ebanghelyo ay may pag-asa. So here's the eighth thing. At narito ang ikawalong bagay. How does this come? Paano ito dumating? It comes through preaching. Ito'y dumating sa pamamagitan ng aral. Paul gave that in verse 26, Yan ang sinabi ni Pablo sa talatang 26, which we looked at back in February when I was here. na siyang tinignan natin noong nakaraang Pebrero no, ako'y dumalo rin po sa inyo. But he gives it again in verse 38 in our text. Ngunit inulit niya ito sa talatang 38 dito sa ating pong teksto ngayon. God has shown mercy on you because the word of salvation has come to you. Ang Diyos ay nagpakita ng kanyang awa sa inyo sapagkat ang salita ng kaligtasan o ng awa ay dumating sa inyo. And so he says in verse 38 this, Kaya nga sinabi niya sa talatang 38 ang ganitong salita. through this man is preached to you the forgiveness of sins. Sa pamamagitan ng tao ito ay pinangangaral ang kapatawaran ng kasalanan. What does that say to us? Ano sinasabi niya sa atin? Well, very briefly, it says three things. May lamang, may sinasabi itong tatlong bagay sa atin. Firstly, it speaks of the fact of sin, Unang-una ay sinasabi nito ang katotohanan ng kasalanan. that we have all sinned. Na lahat tayo ay nagkasala. Old and young, rich and poor, Mga bata, may edad na, mayayaman, at mga mahihirap. black and white, educated and uneducated. Ano man ang iyong kulay, puti o itim, edukado ka man, o ikaw ay kulang sa pinag-aralan. We have not done what we ought to have done, Hindi natin ginagawa ang dapat natin gawin. and we have done what we ought not to have done. At ginawa natin ang hindi natin dapat gawin. We are guilty before God, Tayo may sala sa harapan ng Diyos. and we can't put things right. At hindi natin kayang ilagay ang ating sarili sa tama. And even if we decided to turn over a new leaf, do you understand? No. Do you understand that? Even if we decided to start again, Kahit na tayo ay magpasyang, simulan natin ito mula sa simula. Start all over again. yes, sorry, I used an English thing. Okay. Even if we decided to try to do that from now on, Kahit na nagpasya tayo na, ayusin natin ang ating buhay, simula ngayon. what can we do about all the things that we've done wrong in the past? Anong gagawin natin doon sa mga nagawa na nating mali sa nakaraan? The fact of sin. Secondly, the power of sin. So, ang una ay ang katotohanan ng kasalanan. Pangalawa, ang kapangyarihan ng kasalanan. We all have done things of which we're ashamed. Nakagawa tayo ng mga bagay na nakakahiya. We have guilty consciences. Na meron tayong budhi na may sala. We are bound by the consequences of our sin. At tayo po ay nakararanas ng bunga ng ating mga pagkakasala. And the devil has his way of bringing these things to our minds. At ang Diablo mismo ang siyang nagpapaalala ng ating mga kasalanan sa ating mga isip. Who can deliver us from the power of sin? Sino ang makapagliligtas sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan? The fact of sin, the power of sin, the forgiveness of sin. Ang una ay ang katotohanan ng kasalanan. Pangalawa ay ang kapangyarihan. Ang ikatlo ay ang kapatawaran sa kasalanan. Verse 38. Talatang 32. Through this man is preached to you the forgiveness of sin. Sa pamamagitan ng lalaking ito, ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. Only through Christ can our sins be forgiven. Sa pamamagitan lamang ni Kristo, ang ating kasalanan ay mapapatawad. But in Him we can be washed clean. Sa pamamagitan niya, tayo pwedeng luminis sa harapan ng Diyos. That which the law of the Old Testament could not do. Yan ang hindi kayang gawin ng batas ng lumang tipan. The Lord Jesus Christ did on the cross. Ang Panginoong Kristo, yan ay ginawa niya lahat doon sa krus. Through Him forgiveness comes to us. Sa pamamagitan niya, ang papatawaran ay dumating sa atin.
So we read in Hebrews these words. Kaya mababasa natin sa aklat ng Hebreo ganitong salita. How shall we escape if we neglect so great salvation? Paano pa tayo makatatakas kung ating babaliwalain ang dakilang kaligtasan? Now those are 8 things of gospel preaching. Ayun, ang nabanggit ko yung ang 8 mga bagay patungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo. And I trust that in this church, At the gospel is preached. ako'y nagtitiwala na sa iglesia ito, ang Ebanghelyo na ito ay pangangaral. Maybe not every one of these 8 every time, Hindi naman ibig sabihin ang bawat mga katotohanan ito ay papangaral. but at least some of them. Ang ilan sa mga ito ay dapat ay papangaral ng ituturo sa These are the essence of true gospel preaching. Ito ang mensahe at diwa ng pangangaral ng Ebanghelyo. But I said I had 9 things to say. Ngunit sinabi ko sa inyo, siyam So na bagay ang aking sasabihin. here is number 9. At narito na ang ikasyam. The result. Ang What happened? The result. ang resulta. Sorry. What happened? The effect. Ano ang nangyari? Ano yung resulta? Now, verse 41 tells us that not all will believe. Sa talatang 41, sinasabi na hindi lahat ay mananampalataya. But verse 39 tells us that there will be some who will be. Ngunit ang sinasabi ng 39 na talata na merong mga mananampalataya. And what is the result of believing? At ano ang resulta ng pananampalataya? They are justified. Sila'y aariin ka na. And what does it mean to be justified? Anong ibig sabihin na aariin ka na? It means to be made right with God. Ang ibig sabihin, sila'y gagawing matuwid sa harapan ng Diyos. Something we cannot do Na ourselves, isang bagay na hindi natin kayang gawin sa ating mga sarili. but gloriously God has done for us. Ngunit sa isang maluwalhating paraan, ginawa yan ng Diyos sa atin. Now I'm sure you know in the Acts of the Apostles the story of the death of Stephen. Natitiyak ko alam ninyo dito sa aklat ng mga gawa ang kwento patungkol sa kamatayan ni Esteban. Paul agreed to the death of Stephen. Si Pablo, siya'y sumang-ayon sa kamatayan ni Esteban. It happened before he was converted. At ito'y nangyari noong si Pablo ay hindi pa mananampalataya. He was converted. Siya ay naging mananampalataya. Now if we look at Paul's sermon here in chapter 13, Kung titingnan natin ang pangangaral ni Pablo dito sa Kapitulo 13, we find that it follows fairly closely Stephen's sermon. mapapansin ninyo na may malaking pagkakahawig ang kanyang pangangaral sa pangangaral ni Esteban. And I think Paul is telling us something in this sermon. Ito'y may sinasabi sa atin. Si Pablo may sinasabi sa atin sa bagay na ito. Stephen's sermon had a great impact upon Paul, Saul of Tarsus. Ibig sabihin, ang pangangaral ni Esteban ay may malaking impluensya sa buhay ni Pablo na siyang tinatawag din Saulo ng Tarsus. But this was the message which God applied to Paul. At ito ang mensahe na siyang inilapat ng Diyos mismo kay Pablo. And if Saul of Tarsus could be converted by a message like this, At kung si Pablo na siyang Saulo ng Tarsus ay naging mananampalataya sa pamamagitan ng mensaheng ito, then others can be saved by the same message. ang marami rin ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng mensahe. And that is what still happens today. At yan ang nangyayari maging sa ating panahon ngayon. And when this great gospel message is preached, At tuwing ang dakilang mensahe na ito ng Ebanghelyo ay naipangangaral, and God, by the power of His Holy Spirit, at ang Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo,
brings this message to our hearts and lives, ay ilalapat ang mensahe ito sa ating mga puso at sa ating buhay, then this great salvation which came to the Apostle Paul ang dakilang kaligtasan na dumating kay Apostol Pablo comes to us today with the same ay power. darating din sa atin na may parehong kapangyarihan. So we preach to you the forgiveness of sins. Kaya nang pinangangaral namin sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. We declare to you the Lord Jesus Christ. Ang inilalahad namin sa inyo ang Panginoong Jesucristo. There is no sin which He cannot forgive. Walang anumang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Ang dugo ng Panginoong Kristo ang naglilinis sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. And here are the promises of God, At narito ang mga pangako ng Diyos. confirmed by the resurrection of Jesus Kami ang Christ. tibay ng muling pagkabuhay ni Jesus. God keeps His promises. Ang Diyos, Kanyang tinutupad ang Kanyang pangako. The law and the prophets testify to that. Pinagtutuhanan yan ng kautusan at ng mga sulat ng mga propeta. And every true gospel preacher today At ang lahat ng mga totoong mga ngaral ng Ebanghelyo ngayon speaks this word of truth. ay nagsasalita ng salita ng katotohanan. And what are we to do? At ano ang dapat natin gawin? We're to believe and be justified. Tayo dapat manampalataya at tayo aarinin. We're to come to Christ and ask for forgiveness. Lumapit kay Kristo at hingin ang Kanyang kapatawaran. We're to cast ourselves upon the mercy of God. Ating ilagak ang ating sarili sa awa ng Diyos. We're to seek salvation in Jesus At Christ. hanapin ang kaligtasan kay Kristo Jesus lamang. Now, dear friends, I trust many of you here today love the Lord Jesus. Mga kaibigan, ako'y nagtitiwala na marami sa inyo rito ngayon ay nagmamahal sa Panginoong Jesus. You know what it is to be saved. Alam niyo kung paano ang kaligtasan. But what of you who don't? Pero paano kayo na hindi niyo pa nalalaman ang kaligtasan? Well, here is the Lord Jesus Christ, Narito ang Panginoong Jesus. God the Son. God the Son, Ang Diyos Anak, raised from the dead, Kanyang binuhay siya sa mga patay. with all the power to forgive your sins. Ng buong kapangyarihan upang ikay mapatawad sa kasalanan. Come to Him. Lumapit ka sa Kanya. Trust in Him. Magtiwala ka sa Kanya. Seek His face. Hanapin mo ang Kanyang mukha. Cast yourself upon His mercy. Ipag-ilagak mo ang iyong sarili at iyong kasalanan sa Kanya. And today will be the greatest day of your life. At kung gagawin mo ito ang pinakadakilang araw sa buong mundo. And God bless you. At ang palagi kayo. Amen.